Gaano nyo kamahal si Tatay Jose? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Inanay ko It's like inabot ako ng 12 taon. as the chemicals that take us higher. The night Yan, mahal na mahal nyo siya. Ano po? Gaano nyo siya kamahal? Una, Hindi nyo siya iiwan talaga. Ayan, si tatay naman, gaano nyo nakamahal si Nanay Helen? Masigit pa sa akin ang pagmamahal. Ayan, masigit pa pala sa kanyang buhay. Yan ang sinasabi nating may forever sa kanya. Araw po, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Helen Valdez. Dito po sa may Barangay Ditale, Purok 4 po. So, atin po silang bibisitahin at titingnan po natin kung ano po yung pwede nating maitulong po sa kanila. Ito po sila, si Nanay Helen at saka, ano po pangalan tatay? Ayan, si Tatay Jose Valdez. Ayan, sila po ay residents dito sa Barangay Ditale. Ayan, ito po ang kanilang tahanan. So, ngayong hapon po ay atin po silang bibisitahin, kukumustahin kung ano po yung kanilang kalagayan. Dangan lamang po nakakalungkot kasi si Nanay Helen ay ilang linggo ka na nanay na nilalagnat. 3 linggo na napabalik-balik ang kanyang lagnat. So, siguro ay kailangan na po niyang magpa-check up. Ano po mga ka-joyful. So, kung po tayo. Upo po tayo nanay. Nang hindi po kayo mga awit. Nanay Helen. Ano po? Ilang taon na si Nanay Helen? Ilang taon na po yung nanay? 54 siya eh. Ilang taon ka na po? 1954? 71? ay dito pa. Ay dito para lagyan mo na lang sa 71 na po niya kasi sabi niya 1954. Kayo naman po Tatay Jose, ilang taon na po kayo? 67 ma'am. Ay 67, mga senior na po pala sila, kaya po pala sila ay may nagkakaedad na. Tapos si Nanay Helen siguro po gawa ng ng sobrang init ng panahon, kaya nanibago yung kanyang katawan at siya po ay nilalagnat ng pabalik-balik. Wala po ba kayong anak, Nanay Helen? Wala. Ay, walang kahit isa na buhay. Puro alis na. Ay, siya po ay nakukunan kapag siya po ay nagbubuntis. sana. Ay, lahat po yun, nakunan po kayo. Walang nabuhay lang. Dugo pa lang. Nakakuan na. Ano po kayang diferensya? Siguro po maliit ang kanilang mattress. Ano po? Kaya mababa po yung kanilang mattress. Yung huli kong pagka-alis, yung kanay, buo na yun. Ay, buo na siya. Yung fetus na siya. So, yung mga ilang buwan yung nanay? Hindi ko alam lang doon sa Arinura na lahat doon. Ay, malaki na pala. Pero tingnan nyo mga ka-joyful, kahit ganun yung nangyari sa kanila, ay buo pa rin sila. So, hanggang forever. Ito yung sinasabi nating forever. Ayan, merong forever sa kanilang dalawa. Kasi kahit matanda na sila, ay magkasama pa rin sila sa isang bubong. Ano po? So, nagmamahal. Gaano nyo kamahal si Tatay Jose? Ayan, yun ang tatanungin ko. Gaano nyo kamahal ang inyong asawang si Tatay Jose? Inanay ko, inabot ako ng 12 taon talaga nagkasakit. Namanas pa ako. Ayan, mahal na mahal nyo siya. Ano po? Gaano nyo siya kamahal? Yung una, Hindi nyo siya iiwan talaga. Ayan, si tatay naman, gaano nyo nakamahal si Nanay Helen? Ay, masigit pa ma'am. Ba? Masigit pa sa akin ang pagmamahal. Ayan, masigit pa pala sa kanyang buhay. Yan ang sinasabi nating may forever sa kanila. Siyempre, ganun din si Nanay Helen. Talagang masigit din sa kanyang buhay. Kaya kita nyo naman, magkasama pa rin sila kahit wala silang mga supling. So nanay, tatay, narito po kami para mag-abot ng kahit konting tulong. Ayan, na sa alam namin ay makaka-survive naman kayo ng kahit ilang araw lang ng inyong pangangailangan. So sana ito ay hudyat naman na kayo ay nandun yung pagpapasalamat niyo sa ating Panginoon. Kasi kung wala yung mga blessings na yun, ay hindi naman tayo mabubuhay. So ang mga blessings po kasi ay nanggagaling po sa ating Panginoon. So nagsisimba po ba kayo?
Saan po kayo nagsisimba, tatay? Ay, kwan po. Hindi po ako pumapasok. Kaya lang, sa iglesia po. Ay, iglesia po sila. So, ipagpatuloy po natin yon, ano po, para po yung ating pananampalataya ay mag-grow po. Kasi iba po talaga kasi yung pumapasok tayo sa simbahan, compare yung hindi po. Pag pumapasok po kasi tayo ng simbahan, mas nadadagdagan po yung ating kaalaman at nag-grow po yung ating pananampalataya. Ano po? So, ibibigay ko po sa inyo ngayon yung ating, yung dala naming konting tulong po. Diyan ka na, Nanay Helen, ha? Ito po ang ating konting tulong kila Nanay Helen at saka kay Tatay Jose. Ayan, tanggapin po ninyo, tatay, nanay, ang ating po konting tulong. Ayan, meron po tayong bigas. May mga grocery po sila. Ayan, may mga sabon, shampoo. Ayan, may mga noodles po. May biskuit. Ayan, nanay. Ayan. Okay, meron din po. Ayan, mga kape. Ayan, noodles. May mga dilata po sila. Ayan po. May 4 po silang dilata. 3. Kaya ay meron ito. Tamang-tama at ngayon ay nilalagnat si Nanay Helen. Ganito po ang kainin nyo. Ano po, nanay? Tapos gatas. Ano po? Meron po dito gatas. Ayan. O, meron din po pang magic sarap. Ayan. May mga sabon at saka shampoo. Ayan. Ano masasabi nyo, Nanay Helen? Kasi ito, galing po sa ating sponsor na isa. Sabi niya, nantig ng kanyang puso, bibigay siya para sa mga nangangailangan at isa po kayo sa mga napili po namin. So, ito po ay galing kay Mami D. Ayan, kay Mami D kasi ayaw niyang ipakon yung kayong pangalan. Mami D na lang. Anong masasabi niyo, tatay, nanay, kay Mami D? Salamat po kami. Survive. Ayan, sobrang pasalamat po sila, mga ka-joyful. Kasi, Pangalan ng Panginoon, tayo ay hindi naman mapapabayaan dito sa lupa. ayan, mayroon pong pananampalataya si Nanay Helen. Matatag pong kanyang pananampalataya dahil ang Panginoon daw ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak dito sa lupa. So, narin na po, Nanay Helen, Tatay Jose, ang konting tulong. At kami po ay babalik ulit. Ayan, kapag meron po ulit, babalikan po namin kayo. Ano po? So, sa inyo po, ano po kaya ang gusto nyo, kahilingan nyo, halimbawa, mga tulong na pwedeng maibigay po? Yung bahay na. Ano? Mga gawa ko ng bahay natin. Ituro mo nga po yung ituro mo nga sa kanila yung ninang natin. Hanggang Ang sinasabi po ni Tatay Jose ay ito pong bahay nila. Ayan, kitang-kita niyo po, mga tagpi-tagpi lang siyang mga kahoy. Parang siya, tatay, yung niyog. Ano po? Ayan, niyog siya. Ayan, ganito ang kanilang bahay. Ayan, o nakikita niyo naman, kahit yero siya, pero yung kanyang, yung kanyang dingding ay mga pinagtagpi-tagpi lang na mga ng niyog. Ayan siya, ito yung kanyang kabuuan. Ayan, maliit lang po siya, mga ilang, lang siya, dalawat kalahating di pa lang po ang kanyang lapat. Ayan, parang square na rin po siya. Ito siya mga yero po siya, pero maliit lang po. Kasi yung kanyang, ayan, mga pinagtagpi-tagpi lang na mga mga kahoy. Luma na yung mga kahoy nila, mga ka-joyful. So, yun ang inihiling ni ni Tatay Jose na sana kahit konti lang, siguro kahit plywood. Ayan, pwede na rin po siguro. Kasi sa konting tulong natin bigay sa kanila, sobrang pasalamat na po sila. So, mas very thankful po siguro kapag mabigyan po sila ng ng konting tulong para sa kanilang bahay. Yan, sa dingding po siguro. Ano po, tatay? Ayan, ang kanilang haligi din is kahoy din po. Ayan, syempre kapag bagyo naman ang dito, kung hindi sila lilipat, ay sigurado naman, ay baka naman ito pang mitsa ng kanilang aksidente kapag may malakas na bagyo. Nung may bagyo, Tatay Jose, saan po kayo lumipat? Ayan, pumunsil silang ibag. Hindi po ba siya nung bumagyo dito ng Pipito? Ay, napaklas-baklas yung yero. Ayan, hindi naman dumaan dito yung yung ilog. Ayan, dumaan naman lahat dito dinaanan na kasi dito siya nagsimula sa may Ditali papuntang coastal. Tatay Jose, ayan, kahit ganito po kahirap ang buhay natin, naniniwala naman tayo na may Diyos, di po ba? So,
yun lamang, doon lamang tayo kakapit sa Panginoon dahil alam natin na lahat ng bagay ay sa ating Panginoon lang gagaling. So wala pa tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Ay, ang paniwala ko, sa totoong paniwala ko, kung wala ang isang Diyos na lumikha ng langit at lupa, walang nabuhay dito sa lupa. Opo, tama po yun. So, tama po yung paniniwala niya. Kapag wala ang Diyos, ibig sabihin wala lahat ng mga bagay at mga tao dito sa... Mga bagay, wala. Oo, wala po tayong maano kasi Diyos lang ang nakakagawa ng lahat. Ano po? Ano po? Ayan, so hanggat nabubuhay tayo, nandun pa rin malakas ang kanilang pananampalataya. So, pagpatuloy niyo po yung nanay, tatay. So, mas mabuti po siguro na gawin natin habang may buhay pa tayo dito, may pag-asa pa, may mahaba pa yung buhay natin dito sa lupa, gugulin po natin yun sa pagsisilbi sa ating Panginoon. So, narin po yung pananampalataya natin, i-grow po natin po. Nanay? So, para po mas maganda, mas magkaroon tayo ng peace of mind, ayan, magkakaroon tayo ng totoong yung pag-ibig sa isa't isa, mas natin, mas maintindihan natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, nandun po napalakasin natin yung pananampalataya kasi kahit gusto natin ng lang mga bagay, kung wala naman tayong pananampalataya, wala pong mangyayari. Ayan. Walang mangyayari kung hindi lang yung tunay na Diyos. Walang nabuhay talaga dito sa lupa at langit. Oo. Langit at lupa ay Nilikha ng Diyos. linika ng Diyos. Ayan, opo. So, tayo po ay manalangin muna bago po kami alis. So, mag-iwan po kami ng isang panalangin. Ayan, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, nagbigay sa amin ng buhay, kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Nanay Helen at ni Tatay Jose. Narito po sila, Panginoon, amin pong nakapanayang, Panginoon, sa aming pagbibigay ng blessings na mula sa iyo, God. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon, kagalingan, Panginoon, kay Nanay Helen, Panginoon. Amin pong kiniklaim, Panginoon, ang totally na kagalingan, Panginoon, sa kanyang karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang siyang magpagaling sa kanya. Ganun din po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay pa, Panginoon, patuloy na magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan, O God. Narito po sila, Panginoon, at akin po nga dinadalangin na sa aming pag-alis, Panginoon, ikaw, Panginoon, iwanan po namin, Panginoon, ang aming pasasalamat, O God. At ikaw, Panginoon, ang kanilang makakasama, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat at ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.